sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pauhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po ang pinaka-exciting part o bahagi ng atin pong pagdiriwang na may kinalaman sa atin pong pananampalataya. Ito po ang pagpapakasakit,
pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Nangyayari isang selebrasyon, isang pagdiriwang sa loob ng 3 araw. 40 araw tayong pinaghanda simula nung Miyerkules ng Abo. 5 linggo tayong nagninilay sa bawat pinupuntahan ni Jesus upang mas maipakilala sa atin kung sino si Jesus at kung ano ang gagawin ng Panginoon para sa atin. At ngayon, Huwebes Santo, 17. Ito na ang gabi ng mga gabi. Ito na ang simula ng matinding 3 araw na pagdiriwang. Sabihin nyo nga po, 3 araw. Ilang araw? So, ibig sabihin, nandito ka, Huwebes Santo, itutuloy mo ito bukas at tatapusin natin sa Sabado. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Ang mawawala sa susunod na araw, taksil. Ang mawawala sa mga susunod na araw, duwag. Lalong-lalo na, ang mawawala sa mga susunod na araw ay Judas. Kasi kung susundan po natin, maganda kasi po na susundan natin ang bawat bahagi, ang bawat kwento kung ano ang mangyayari at kung ano ang dapat nating matutunan, dapat nating ulitin at dapat nating putulin na at huwag nang ipagpatuloy. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang Judas. Titinan natin, ha? Pero sa ngayon, tingnan po muna natin. Kasi ang sabi sa Ebanghelyo, sana po ay unti-unti, no? Kaya nga taon-taon, inuulit natin para maipaalala sa atin ng Panginoon kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Yan. Inuulit yan para paulit-ulit tayong mapaalalahanan. Hindi yan magbabago. Uulitin lang yan. Pero ang paalala sa atin, sana hindi natin maulit ang mga pagkakamali. Babalikan natin para may matutunan tayo. Hindi para ulit-ulitin natin ang pagkakamali. Inuulit ng Diyos ang kanyang ginagawa para mas maramdaman natin kung gaano tayo kamahal na kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, uulitin din niya kung paano tayo ililigtas. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. So, sa gabing ito na yung huling gabi na makakapiling ng mga alagad sa Jesus. Ito na yung huling mga sandali at sabi nga po dito, no, alam na ni Jesus na malapit na siyang umalis. Mawawala na siya sa mundong ito. Lilisan na siya sa mundong ito. So, ilang oras na lang ang nalalabi o ilang araw na lang kung tutusin, paano kaya at ano ang pwede ko pang gawin para mas maiparamdam sa inyo ang aking pagmamahal? No, parang ganon. No? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, isang araw ka na lang mabubuhay. Ano tayo nyo? Ha? Ayaw nyo na naman sumunod. Kasi diba, kung titingnan lang natin, no? Kasi ito yung ginawa ni Jesus, diba? Isang araw na lang siya kung tutusin. Isang araw na lang. So anong ginawa niya? Nagmukmok ba? Anong ginawa? Nagalit ba siya na, bakit ako, Lord? Bakit ako? Para bang isang araw na lang, sayang naman yung oras. Sayang. Paano ko ito mas gagawing meaningful? Paano ko ito mas gagawing makabuluhan? Kasi yung sayang di ba? Magmumukmuk ka, papakalayo-layo ka. Hindi Andi dito yung mga minamahal mo, so paglilingkuran mo na ito ng todo-todo na. Level up na natin to. Lahat na, ibibigay na natin ito. Kung pagpapabukas ng pagpapabukas, baka nga hindi na nga natin magawa. O kaya sabi dito, malinaw naman, alam niya
malapit na siyang lumisan sa mundong ito, kaya gusto niyang ipakita kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Ulit, pag-ibig. Parang iba, tulog na. Naintindihan ba talaga natin yung pag-ibig? Kasi yung pag-ibig, sabi nga po, no, ipapakita niya ang kanyang pag-ibig sa kanila sa pamamagitan nitong gagawin niya. Una, alam niya na may magkakanulo sa kanya. Alam niya na iiwanan siya ng mga alagad. Alam niya na ito. Kaya nga naisilid na ng demonyo kay Judas, kay Simon Iscariote, no? O Judas, yung kung ano ang gagawin sa kanya. Alam niya na eh. Pero mas pinili niya ang magmahal pa rin. Hindi ko alam kung gaano kasakit o walang katumbas na paliwanag yung sakit na mararamdaman mo kung alam mong yung katabi mo, Judas. Yung kasama mong kumain, yung kasama mo pag nagmi-meeting kayo, di ba, no? Yung, tapos bigla kang ilalaglag pagdating ng araw, ililibre mo pa yan, no? Sa mga SK, yung mga SK po natin dito sa parokya, sila po yung hugasan natin ng paa. Nagsisimula pa lang sila sa usapin ng paglilingkod. Pero hanggang saan ninyo patutunayan ang inyong paglilingkod? Nasabi nga dito, sana maunawaan natin kung bakit ginawa ni Jesus ito at nawa kayo din magawa ninyo. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ipinapakita sa paglilingkod. Sabihin niyo nga po, paglilingkod. Marami ang naglilingkod, pero walang pag-ibig. Pero ang isang taong umiibig, kayang-kayang maglingkod. So nasaan tayo dyan? Andun ba tayo sa paglilingkod? Walang puso? Sa anumang estado natin, no? Bakit ba ako naglilingkod bilang pari? Dahil ba ito sa pagmamahal na naramdaman ko sa Diyos? O dahil ba ito sa lahat ng mga perks, sa lahat ng mga privileges, sa lahat ng mga benefits na nakukuha ng isang pari? Naglilingkod ba ako dahil sa isang assignment? Gusto ko sa ganito, gusto ko sa ganon? Naglilingkod ka ba sa pamilya dahil sa pag-ibig? Naglilingkod ka ba bilang asawa dahil sa pag-ibig o dahil sa asawa lang? Asawa ako eh. Isip mabuti. Naglilingkod ba tayo dahil sa pag-ibig o naglilingkod tayo dahil sa pera? Ulitin ko, no? Madaling maglingkod. Maraming tao ang gustong maglingkod. Nandiyan dyan yan. Pero iilan ang umiibig. Iilan yung nagmamahal. Kasi kung nagmamahal, handang masaktan, o kahit nasasaktan, maglilingkod pa rin. Magmamahal pa rin. Hindi ito magiging madali. Maraming tukso. Si Judas nga natukso, di ba? Alagad na yan ni Kristo. Natukso. 30 salaping pilak. Naglilingkod kasi pwede kang sumikat. Maglilingkod ka kasi pwede kang makilala. Maglilingkod ka kasi mabibigyan ka ng posisyon. Kaya, no, tingnan natin mabuti, no? Kasi ang sabi, ipinakita ni Jesus yung tunay na kahulugan ng pag-ibig at sana maunawaan natin ito. Ano ba yung humahadlang sa atin
para lubusan natin maintindihan at maipakita na yung ginagawa natin paglilingkod ay dahil sa pag-ibig. Ano yung mga ginawa ni Kristo na ipinaliwanag dito? Detalyado, no? Sabi niya dito, no? Naghubad siya ng panlabas na kasuotan, nagbigkis ng tuwalya, kumuha ng palanggana, tubig, hinugasan at pinunasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. So, ano ba yung mga nasa atin na nahihirapan tayong hubarin? Kung kaya't hindi natin nakikita na ang paglilingkod dapat natin ay nanggagaling sa pag-ibig. Ano ba sinisimbolo ng mga kasuotan? Tingnan nyo nga yung mga damit ng katabi ninyo. Sige na, tingnan nyo na. Huwag kayong mahiya. No? Konti lang tayo dito. Branded ba? Branded? Divisoria brand. Pero sa mga kasuotan natin, no, ay sumisimbolo din yan ng katayuan mo sa buhay. At pagka minsan yung mga katayuan natin sa buhay, yan ang umahad lang para talaga tayo makapaglingkod. Bakit ko gagawin yan? Bakit ako maglilinis ng kalye? Graduate yata ito. Bakit ako maghuhugas ng plato? Nag-aral ito. Bakit ako magmamap? May posisyon ako. Nakuha ba? Yung kasuotan natin, sandalyas natin, baka naglilingkod tayo hindi sa pag-ibig, kundi naglilingkod tayo dahil sa pride. Pride na, wow, titingalain ka ng tao kapag ginawa mo yan. Kasi kahit ganyan ang estado mo sa buhay, nagagawa mo yung mga charity na yan. Wow! Mapapawaw ito mamaya. Diba? Yung pride, diba? Inalis ni Jesus yun. Kayabangan natin, yung hugasan ko yung paa, paa ang isa sa pinakamarumi. At ang naghuhugas ng paa, ang pinakamababang gawain ng isang alipin. Ang alipin kasi may hierarchy pa yan. May alipin na tagahawak ng baso, may alipin na tagasalin, may alipin na tagatikim ng pagkain para kung malason yung hari, siya ang malalason. May alipin para sa mga bisita na kapag dumarating sila, uhugasan muna ang paa at para ma-relax sila mula sa malayong paglalakbay. At ginawa yan ni Jesus. Si Jesus, anak ng Diyos, Panginoon, tinuturing na guro, matalino, nakakapaghimala, nakakabuhay nga ng patay. So all the more, kaya niyang gawin ang pinakamababang gawain dahil sa pag-ibig. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang ma-pride. Sige, para mas mabilis. No? Huwag kang mayabang. No? So, wala pa tayong nararating. No? Sabi nga nung isang teacher na nag-viral, no? Wala pa tayong nararating. Pero kung umasta tayo, para bang tayo na ang may alam sa buong mundo? Na nakakalimutan natin, kaya tayo nag-aaral para matuto tayong makapaglingkod. Naalala nyo ba kapag sinasabi, anong gusto mong maging? At lahat yon malinaw sa atin kasi gusto ko pong maglingkod sa aking kapwa. Sa mga naririto ba, ganun pa rin? O hindi naman pala totoo, dapat pala pera-pera tayo dito. Marami na po ang nasira dahil sa pera. Kaya bantayan natin mabuti. No? Mabubuting tao naman lahat tayo. Medyo ang demonyo, malakas lang ang puwersa na tutuksuhin tayo sa pera
para lamang magulo, mawala tayo sa focus na ang tunay na dahilan ng ating paglilingkod ay pag-ibig. Dahil una tayong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. At ito yung parang apoy, no, na patuloy na magtutulak sa atin para magawa natin gaano man kahirap maglingkod sa pamilya, gaano man kahirap maglingkod sa simbahan, gaano man kahirap maglingkod sa barangay, sa komunidad, gagawin pa rin natin alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen?